Hello, hello guys. What's up sa inyo? Pag-usapan natin tong reaction video ni Attorney Ayo. Attorney Libayan. Meron siyang reaction video patungkol nung rally September 21. Bago natin umpisahan, bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. Pa-follow na rin po ang ating Facebook page. At pa sa baba. Yan. Solido Taga Norte. Okay. Pag-usapan natin itong reaction niya. Meron na naman siyang ginawang video patungkol kay Attorney Claire Castro. Tara, panoorin natin. Pakinggan muna natin siya. Okay? Pakinggan muna natin siya. Okay, let's go. Ng Pangulo after the SONA. After pagkagaling, ano bang unang ginawa ng Pangulo after the SONA? After pagkagaling sa isang biyahe, nandiyan na agad yung sumunod sa Pangulo. Doon nyo, isiwalat. Kung ano man ang meron kayong alam, isumbong nyo agad. And with that sumbong sa Pangulo, umaksyon. Pati yung Senado, pati yung House of Representatives. Kumbaga nagkatulong-tulungan. Na isiwalat, dapat maisiwalat. After that, natatanggal. Si Secretary Bonoan. Ipinalit si Secretary Vince. Sumunod. Alam niyo mga kapatid natin, yung sa akin lang, yung sa akin lang maganda yung paglalagay niya kay Secretary Vince. Okay. Sa tingin ko, wala akong makokomento doon. Si Secretary Vince mukhang desidido, mukhang maayos yung integridad niya. Pero may problema ako doon sa pagpapalit ng House Speaker. Anong problema doon? Pinagbutuhan naman nila yon. Sino nga pala ilalagay natin doon? At pinatakbo mo to si Magalong congressman. Ang issue ko dito mga kapatid natin, ayoko magpuno ng shade Kaya diretso ko na lang. Walang shade to. Prangkahan lang. Prangkahan na lang. Huwag tayong shade dito. Parang ang nangyayari sa gobyerno natin, may tulak, may kabig. Wait, you may think it's impossible, but a 10-year-old made this game, and he did it with UE5. Yun lang. Yun lang. Bahala na kayo mag-interpret. May tulak, may kabig. Sige, tuloy mo. May bigay, may ibibigay, may kukunin. Okay. Yun lang. Ayoko magsalita muna. Sabi niyo nonsense. Sabi ko, ayoko magsalita. Tapos ikaw naglinis ka sa harap. Naglinis ka nga sa harap. Tinambak mo naman sa likod. Ipo-content na naman ni Attorney Claire Castro yun. Attorney Claire, palingkera mode again. Tignan natin. Nagkatanggalan ng mga empleyado ng DPWH na nagkaroon ang AMLAC ng freeze order. So, ito dapat nakikita na ng taong bayan na umaaksyon nag-start umaksyon na hindi nakita nung nakaraang administrasyon. Kahit punong... Tama. Anong comment mo dyan, Libaya? Anong comment mo dyan? Attorney Claire Castro, okay na yun. Maganda nga naman at nag-start na siyang umaksyon. Pero tulad ng sinasabi ko rin. Kagibunsin daw. Putang ina. Kare ka dyan. Nagkagibunsin na si Angang. Huwag na, baka biglang lumabas si Kayo Kamukha pa naman kayo. Una palabasin si Kayo, di namin kaya yun. Kagibunsin technique. Palitan nyo. Kabayo.
Kunyari, ganun pa rin yung itsura niya. May tapao. So, kulit mo ha. Mask man. Hindi ko alam. Panty man. Tulad na sinasabi ko sa inyo noon, it should not stop here. Mhm. Accountability pa rin, tapos transparency should be maintained. Ano ba ang dapat na ginagawa na ngayon na aasahan natin sa executive at saka legislative departments? Dapat nag-i-install na sila ng measures, di ba? To secure, to make sure na this will not happen again. Ano mga measures? Ano pa ginagawa nila? Ginagawa naman nila lahat ng hindi nagawa nung nakarang administrasyon. Napangunahan mo, ikaw na kaya doon. Measures yun. Measures to ensure transparency. Tama. Tama. Oo. Sagutin mo sarili mo. Okay yung tanggalan. Okay yung may ginagawa na. Okay yung may direction na. Okay yung may na-freeze na. Pero, parts naman. May pero ka na naman. Zek, nagsisil ka lang pero alam natin na ang dapat nating gawin dyan ay mag-install na tayo ng measures to ensure na magkakaroon ng transparency. Bakit hindi tayo gumagawa ng ganun? Tanong na lang naman mga kakibig. Bakit nga ba? Di ba nga ano sila dati ng People's Initiative? Ang daming umayaw. Ayun, may check and balance. Anong ginawa? Ayun, kinalaban ng Senado. Hindi mo kasi ano yung ganyan na sinasabi mo kung andyan dyan pa naman yung mga kurakot. Galing-galingan po. Busin mo muna yung kurakot na yan bago ka maglagay ka ng measure para sa transparency. Tapos siga ng sigaw. Tapos, syempre, sa bawat ganyan, may tatama ang Duterte. Bakit? Tuloy mo. Nag-start umaksyon na hindi nakita nung nakaraang administrasyon. Kahit Nag-start umaksyon na hindi nakita ng nakaraang administrasyon. Kasi ang sabi na naman ni Atty. Claire Castro, ano ba ang ginawa nitong si Digong laban sa korupsyon? Wala. Meron ba? Meron ba? Tatanungin kita, meron ba? Di pa napapanood yung video natin. Bahala na. Ang sabi naman ng mga DDS, ano ba ang ginawa ni Bongbong Marcos na korupsyon? Di ba? Sarap pag-awayin eh. Ano nga ba yung ginawa ng korupsyon? Kung mangkukorrupt man yan, di sana hindi niya na isiniwalat yung ano na yan, anomalya ng flood control, tanga. Pero yun normal na Pilipino lang ako. Natanga pa kita. Pag ako lang talaga, my gosh. Tsaka na. Agka nalagpasan mo na si Claire Castro. Kumuha na lang ako ng popcorn tapos nanood. Yun nga yung ginagawa namin nung rally.
Nanood kami ng bugbugan, batuan. Ano lang yung ginagawa namin? Kain kami popcorn. Ano ang ginagawa ng mga loyalista? Pero hindi. Kailangan ko din mag-rally. Kailangan nyo din mag-rally. Andun ka ba? Punong-puno ng ghost projects na nakaraang administrasyon. Ang Pangulo, kahit tamaan ng kanyang administrasyon, kailangan malaman sino ang may mali, sino ang dapat managot, sino ang presidente ang magpapaimbestiga sa panahon ng kanyang administrasyon. Si Pangulong Marcos Jr. lang. At ngayon ang Hindi mo pa alam yan. Nagpa-imbestiga rin si Pinoy. Oo naman. Bumabawi ka, no? Ayaw mo matanggal sa work eh. Kasi pag natanggal ka sa work, baka pati yung YouTube channel mo, bumaba ang views kasi hindi nakasali sa listahan. Hindi nakasali sa work. Sasabi na itong tao. Di ba? Yun ang problema dyan. Natanggal ka dyan. Pero kung kalala, may mga good 2 years ka pa. Tapos ikaw na yung susunod na, ay! PCO, Attorney Libayan. Mataas din yung pangarap na itong kupal na to eh. Tsaka na, pag nag-one take, ano ka lang, nakapag one take ka lang. Isang banat lang sa'yo ni Attorney Claire Castro, tameme ka. Ilang linggo yun? Ilang linggo hindi mo binlag si Attorney? Sakit. Masakit. Sabi sa'yo eh. Huwag ka kasing bastos. Ganon yun. Abogado ka nga. Bastos ka naman. Asan ang professionalism mo? My gosh. protesta, hindi niya tinigilan. Go ahead. Kahit yung mga government employees, they are allowed to join. Huwag lang basta lalabag sa batas. Yun lang naman ang gusto ng Pangulo, huwag kayong lumabag sa batas. So, sinong Pangulo? Spokesperson na naman siya ng Pangulo dito ngayon, kaya napapasubo yung Pangulo dahil sa iyo. Ano bang mali sa sinabi niya? Wala namang mali, wala namang kami nakikitang mali sa sinasabi ni Attorney Claire. Unless na lang sa mga sinasabi mo. Ang hirap kasi sa'yo, Libayan. Sita ka ng sita. Puro ka kasi kuya ako eh. Kasuhin mo, kliyente mo kung meron ba. Gumawa ito ng itong kalaking malawakang pag-iimbestiga. Sabi ni Aliam de la Cruz, nagrally para sa korupsyon sa flood control pero ang sigaw, impeach Sara now. O sino? Sino? Realista? BBM supporter? Kayo nga eh. DDS, yung mga DDS nga eh. Corruption rally. Diba? Para sa corruption yung rally. Pero yung nakalagay, BBM resign. Tayo-tayo din sa bangko mo. Labas-labas din ng bahay minsan. Kuya-koy ka ng kuya-koy eh. Tignan mo. Mamantika na yung muka. Against the brightness Against the brightness. Ayos na yan. Wala kasi pabiling pampapogi sa pampapoging ring light eh.
May sumigaw din naman na bring home Tatay Diggs. Meron din naman sumigaw na gano'n. Tulad na sinabi ko sa inyo pa, kaya nga wala akong tiwala sa mga rally-rally na yun eh. Tapos sinasabi mong mag-rally kayo, ang gulo mo. Ewan ko ba dito sa mga ano to? Tiraulong to. Si Pangulong Marcos Jr. lang. So kaya doon sa mga kababayan natin, wag po kayo mainip. Nag-start na po ang Pangulong Marcos sa pagtrabaho. And at the same time, sabi nga natin, hindi pwedeng Siyempre tatanungin niya, nag-start na po, tatanungin niya, bakit ngayon lang? Kung corrupt na pala yung panahon ni Digong, bakit ngayon lang? Kumalma ka kasi. 2022 to 2025 nga eh, nung pisan eh. Di ba yun yung lumalabas sa Blue Ribbon Committee ni Marcolet? Akto naman nila sabihin ng mga diskaya eh, di ba? Kalma ka, boy. Kalma ka. Kung gusto mo, tulungan mo na. Tumulong ka na lang kay Marcoleta. Wala ka nang naiaambag sa investigasyon eh. Tapos kung ano pa yung pinagsasabi mo dyan. Ganun, no? Ganun ka, oh. Huwag kasi puro tanglad. Puro tanglad kasi kinakain. Ang sagot ko naman dyan, ay, kailangan ko na namang i-play ito. Oh! Gosh, kinakalimutan ko na nga yung kantang ito kasi daming nagbabar sa akin. Tanong sila ng tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? We have got to the point where literally anybody can build a fully working app without knowing how to code. This is based. Ay, ewan ko sa inyo. Oh. Dahil sa inyo. Sabi nila magbabago ang kanilang dala. Bukas sa maginaw pangarap para sa masa. Magkahawag ng kamay, nagkakak ang bawis. Gagawin ng lahat para makuha ang nais. Ako'y naniwala, umaasa sa kanilang mga plano. Ngunit ang katotohanan nila kung paano. Plus natin yan, walang katuturan yan. Palumpalo. Napakain ko nga natin boses nito. Manta ka na. At tinining. Ayop na yan. Alright! Sabi ko sa inyo eh. Marambulatan na. Tuloy tayo. Bibida na. itong panahon lang ni Pangulong Marcos ang dapat namin makita. Kasi bumabalik sa nakaraan na mukhang yung iba, kaya ayaw sa Pangulo ngayon, baka tamaan sila. Kasi way back 2023 may nakikita na. Way back 2021 may nakikita na. Way back 2018 may nakikita na. Kung paano na mayagpag itong mga kontrakto na to. So hindi pwede maiwasang hindi maimbestigahan yung nakaraan. Ma'am, sabi niyo may mga tinamaan. At isa po sa tinamaan si Speaker Martin Romualdez na pinsan at kaalyado ng Pangulo. Did you expect? Tama. Bossing! Tingnan mo. Sino ba talaga yung sinasabi mong boss? Naman ito, ano na to? Kabayong to. Ang gulo mo eh. Hindi ka namin maintindihan kung ano ba talaga yung pinagsasabi mo. Oh. Yawa! Ay! Wait. Bossing! Ano mo na, magsalita. Like this, I know napunta siya sa Pangulo the day before siya nag-resign. Can you share with us kung ano po yung napag-usapan nila? Hindi ko ma-share kung ano pag-usapan nila. Pero sinabi naman ito ni Congressman Sandro. Nandun siya at sinabi niya mag-resign siya. And I think kahit may separation of powers, may pagrespeto si Speaker Romualdez kay Pangulo at sinabi niya, Bakit ba? Ano ibig sabihin na yung I think kahit may separation of powers, may pagrespeto.
kay Pangulong Marcos si Romualdez. Bakit yung separation of powers pa dapat walang pagrespeto yung isa't isa? Ewan ko sa inyo. Ano talaga ito? What if you can create your own? Ang video yan. Kaya pala yung mayaman siya, ano eh. Libayan, ang dapat. Tad ba naman ang ads eh. Ganyan. Umay! Animal. Ewan ko sa'yo, Attorney Claire Castro. Mag-resign. Bakit? Of course, tingnan na yung pangalan niya. Bossing! Kamusta buhay, bossing? Hi! Ay nasasangkot. Mas magandang magkaroon ng freedom ang mag-iimbestiga. Yun nga gusto niya. Maging malaya ang pag-iimbestiga, lalo pa na ibabang. So with that gesture, maganda yun. Kasi siya na mismo ang Akala ko ba may separation of powers? So bakit kailangan niyang mag-resign? Executive naman yung nag-iimbestiga. Bossing! Hero talaga, di ba? Hero! Patayan niya ng remoto sa Punyeta Park. 100 billion world. My goodness. Wala kami na nagkaiba sa Tambi Vloggers. Ay. Baka Tambi Vloggers ka rin. Ay, tanong lang yun mga ka-clear ha. Tanong lang yun mga ka-clear. Tambi Vloggers. Kupal ka ba, bossing? Kupal ka ba, bossing? Yan ang hirap sa kanila. Pukol na lang sila ng pukol. Bato na lang sila ng Tambayani! bato na lang sila ng bato ng ano, mga aligasyon. Vlogger. Sino ba? Yung mga ano? Yung mga malalaking vlogger na ano? Maka BBM? Madami naman ang kinikita yung mga yan. Bakit pa kailangan ng ano? Isang kay? Di yan bayaran. Basampaling ka pa ng pera niyan. Baka nga ikaw eh. Kunyari ka lang eh. Ano to eh? Vlogger to ni Calvo eh. Siya pala yung boss ni Magalong. Si Daga. Daga! Try natin to si Daga. Tapusin natin to. Sabi niya, pinagtatanggol boss niya. Alam mo ni Tatay, hindi man ako agree sa lahat ng sinasabi mo, pero 110% kampi mo ako versus anti-clear. Pogi ka. Hindi ka agree doon. posisyon para hindi na makasagabal sa malayang pag-iimbestiga tungkol dito sa mga ano. Bakit ba siya makakasabag sa gabal kung ano siya? Speaker of the House siya. Ano naman? Nakatulong ba yun? What do you think in terms of yung impression ng publiko about the administration? Yan, tama. Impression lang ng publiko ang tinitignan dyan. Tama naman yung ginawa ni Martin Romualdez binitawan niya ang pagiging speaker niya para sa institusyon ng Kongreso. Goy! Ano yun? May aligasyon ka, mag-i-stay ka sa corona mo. Sa mga senador na ito, bakit di pa nawala eh? May aligasyon sa'yo. Tapos ikaw, hindi ka bababa. Doon ka lang. Kapal na ng mukha mo. Yung gano'n. Tignan mo ito si Inday. Diba? Alam mo, hindi. Hindi mo alam, tulog ka na. Yung tawag doon, notice of disallowance ni Inday.
Diba, isang allegation yun. Dapat nag-resign na yun eh. Bakit hindi pa mag-resign? Tularan niya to si Romualdez. Pag may allegation, bumaba. Kahit mag-speaker pa yan, bumaba. Tsaka, libahan, gayahin mo kami. Kakampi man, kamag-anak, aliado, sabi mo na. Kahit si Martin Romualdez yan, pag napatunayan nyo na may ano yan, kasalanan yan, kami mismo magsisigaw, mananawagan para ano, sa pagkakakulong niya. Hindi tulad nyo, babaho nyo. Kung at kala mo naman, laging bida-bida eh. Remember ha? Pinapangunahan mo lagi si Atty. Claire, no? Ito lang sasabihin ko sa'yo. Ilang beses ka nga daw ulit nag-take ng ano? Bar exam? Ilan? Eh si Madam Claire, ilan? Cum laude, pagod. Hindi, wala naman talagang binatbat si Atty. Claire Castro kaya ano eh. Mga kabatas natin ano, wala talagang binatbat yan si Atty. Claire kay Atty. Libayan. Walang binatbat yan. Mga kabatas natin, mananalo tayo. Sasabihin ko, si Atty. Claire, cum laude lang yan. Walang sinabi yan kay ano, kay Libayan. Ekes yan. Ekes eh. Cum laude lang yan. Si Libayan. Putik. Kabisado niya na yung bar exam. Baka nga kahit nakapikit, alam niya sagot yan eh. Kabisado niya kung saan na nakalagay yung mga ABC, yung tamang pagkasunod-sunod. Paragraph 1. Ito. 2. Asik. Bibiruin mo sa sobrang sa ilang beses mo pag-take ng bar exam. Memorize mo na yan eh. Yung mga question dun eh. Ay, tindi mo. Tapos na nga natin ito. Tulog na ako. Given that, some of its allies were involved talaga dito sa, or nadawit, pinangalanan dito sa corruption scandal. Nakatulong ba yung pagbibitiw ni Martin Romualdez at yung pagpalit ni Ito maganda. Nakatulong ba yung pagbibitiw? Anong sagot niya? Congressman Lee as Speaker of the House? Siguro sa mata ng ibang tao, may maganda yung epekto. Kaya lang sa Pangulo, nandun pa rin yung separation of powers eh. Kung magbibigay. Separation of powers. Bago ano ang separation of powers? Eve to me. Ayop na dyan. Report natin yung ano niya, guys. Daming ads. Report natin yung YouTube niya. Daming ads eh. Oh my. Yo, paniwanag mo nga. Bitaw ka, kung hindi ka magbibitaw, wala naman kasing magiging pakialam ang Pangulo sa ganyan. But sa magandang naging gesture ni Speaker Romualdez, siya mismo bumitaw at may pumalit at ngayon ay mukhang mas agresibo na pinababalik si Representative or Congressman Saldico. Mas agresibo na pinababalik ha? Si Saldico ha? Para sa akin, okay. Sabihin na natin naging kaalyado yung digong yan dati. Alam natin yun. Sabihin na rin natin na naging kaalyado ngayon ni BBM. Hindi naman talaga sa politika. Didikit ka't didikit. Si Saldico, hindi na yan uuwi. Hindi na yan uuwi. Sigurado yan. Ano, magpapakulong? Ako? Babalik ako dyan? No, tanga. Wala rin yung mga ninakaw ko. Na-freeze pa lahat ng asset to.
Hindi na inuwi. Panigurado yan. Pag ito si Romualdez, lumabas ng bansa to, matik na yun. Alam na. Pag ito hindi naman lumabas, sige palag. Suportahan ka namin dyan. Pero hindi ka muna namin kakampiyan sa ngayon. Tapusin natin yung investigasyon. Kung malinis ka, you are free for sa mga sa amin. Libre. Hindi ka namin babatikosin dyan. Pero kasalanan ka, involved ka, ay sorry ka. Kita kami sa Pangulo. Walang kamag-anak, walang kaalyado, lahat matatamaan. Hala. Hala. Basta huwag na palabas yan, ha? Zaldi ko, umuwi ka na daw, baby. Mas maganda yun, lalo na nakikita ng tao na kumikilos. Grabe talaga mag-chill, no? Mas maganda na ngayon, okay na. Parang, tahan ka na. Tahan ka na. May ginawa na ako. Juan de la Cruz, huwag ka na magreklamo. May ginawa na ako. Tapos, let's keep the pressure on. Let's maintain the pressure. Kasi itong si Attorney Claire Castro, parang sinasabi niya na okay na, huwag na kayong magalit. Kailangan galit pa rin tayo. Kahit pinsan, kahit mag-anak, wala talagang sisingin ng Pangulo. Ano sa tingin niyo yung endgame dito? I'm sure pag-usapan ninyo ito, although yun, banggit nga natin kanina, no? It's a life of its own, nagsimula lang sa SONA, tapos ngayon parang ang dami nang naungkat, no? Ngayon may protesta na. Possibly, there will be calls for the president's resignation, hindi lang doon sa mga official na involved. So, anong endgame ang nakikita ninyo dito? Ako nakikita ko, sinabi ng Pangulo, di ba mahiya naman kayo? Pakiramdam ko, yun nasasangkot at nababanggit talaga yung pangalan. Hindi ko alam kung mahihiya sila. Kung uulit ba? Kung mapapatunayan na talaga sila yung kurap. Tingin ko ngayon, medyo nahihiya sila. Ngayon. Pero baka... Tingnan mo yan, di ba? Ang galing hiya lang daw. Di ba? Oo. Ano ba nga ba? Ulit daw. Bakit? Pag nakakulong ba, makakaulit pa rin? My goodness. Pag nakalimutan ng tao itong issue na to, bumalik na naman. At sabi nga ni Senator, Congresswoman Laila de Lima, yung iba kasi walang kadala-dala na involved na sa korupsyon, sa issue ng korupsyon, nandiyan pa rin. Wala pa rin nila yung nababanggit. Totoo yan, yung sa Castro, no? Kasi if you look at the past cases, scandals, yung Port Barrel, Pilar, for instance, no? Sino ba nga kulong ngayon? Nagkaroon pa po tayo ng Million People March noong August 2013. Tapos, ngayon, isa lang yata ang nakulong. Kaya anong nangyayari? Kahit anong gawin mong batas, magsagawa man kayo ng investigasyon dyan, in aid of legislation, huwag naman yung in aid of defending oneself. Kasi baka... Wala naman kasi sa natin eh. May problema din kasi sa konstitusyon natin eh. Wala yung involved ka sa batas. Hindi ka na pwedeng tumakbo. Involved ka na sa corruption. Hindi ka na pwedeng tumakbo. Wala naman kasi sa konstitusyon natin yun. Dapat merong amenda or dagdagan, dapat nga magtsatsa na lang eh. People's Initiative. Tsatsa, baya konkon. Shift to parliamentary. Yan ang lagi ko sinasabi. Kung gusto na itong kabayang to na may check and balance lagi, edi mag-parliamentary tayo. Pag nag-parliamentary, paniguratin, wala na siguro sasabihin to. Pag ito may comment pa na meron ng check and balance, kokotokongan ko na yun eh. nangyayari ngayon, no? Kahit anong ganda ng batas dyan, kung yung tao, yung leader, may utak kriminal, diba? Dapat... Pinapatama mo ba yung leader mo? Oo, danda ka sinasabi mo.
Hmm. Sino? Sino? Wait lang. Fidel Castro. Utak kriminal. Oh. Yung tao, yung leader, may utak kriminal. Diba? Dapat gagawa yan para makalusot. So kaya ang pinakamaganda dito, syempre maganda na mayroong magandang batas. Taong bayan ang mamili ng tamang leader. Hindi yun na-involve na sa korupsyon. Taong bayan naman ang namimili ng leader. Ang hirap kasi sa taong bayan, nababayaran yan. Ito naman para kang pinanganak kagahapon. Ang taong bayan, mabigyan mo lang ng 500 yan, isang 6 na taon nilang pagdudusahan yung hirap na yan. Gusto nila yan. Visit. Para naman pinanganak kagahapon. Sa'yo? Ewan ko na yan. Na-involve na sa mga hindi tamang pag-report ng kanilang mga confidential funds o anumang funds, yun pa rin yung magiging or pipili Duterte pa rin pinapatamaan. inyong leader. Ganito pa rin ulit mangyayari. So, nasa tao na to. Yun nga kasi. Diba? Mga kabatas natin tingnan mo. Si Pinoy, may napakulong siya. Si Jinggoy. Si Napoles. Si Enrile. Hindi ko alam po kasama si Bong Revilla din Alam ko na ako si Bong Revilla Si Pinoy kay Pinoy, napakulong niya yung mga yun. Legacy niya yun. Diba? Legacy ni Digong. Pinakawalan si Enrile. Pinakawalan si Jinggoy. Diyos ko po. Nangyari. Tragis na yan. Ayun ang legacy niya. Ngayon, kumakamkam na naman, kumakamig na naman. Ay, nakaliwain. Bahala ka nga. Sa House, can we expect accountability talaga? Kasi diba sabi ni VP Sara Duterte, Speaker Lee is tao din ni Congressman Martin Romualdez, kaalyado ni Majority Leader Sandro Marcos. Sila lang din daw yan. Can we expect? Baka hindi naisip ni Sara? Nakalyado din ni Digong yan. Lahat na lang ng allegation bumabalik sa inyo. Mga kabatas natin tignan nyo Ewan ko, tuloy na nga lang natin. Accountability. On the part of ICIS, sa House, hindi ako pwede magsalita in their behalf, diba? Sa House of Representatives, hindi ko kayang sabihin kung ano yung kanilang pwedeng gawin. Pero baka nakakalimutan ni Vice Presidente na sino ba ang namili at tinatanggal nila si dating Speaker Alvarez. Sino namili kay Madam Gloria Macapagal Arroyo? Sino nakialam doon? Hindi ba siya? Wala na ako kabatas natin. Ay. Ay, na lang talaga. Duterte na naman tayo. Ganun talaga. Sila naman talaga dapat matamaan dyan mga kalyado naman nila dati yan. Kay Romualdez, may napatunayan na ba kayo? Hindi pa nga naumpisan yung investigasyon Pakisabi sa kanila, investigahan na nila. Di comment ka na, ngaw-ngaw ka na ng ngaw-ngaw dyan kung nag-imbestiga ka. Ewan ko ba dito sa taong to? Wala naman sa tanong ni Duterte, pero Duterte pumupunta. Ito yun na lang natin mga kabatas natin sa susunod. Nakakaumay? Ay. Hindi ko alam, kaya upload ko to. Dagdag videos din to Pag ito, ano lang to siguro, 2. Walang manonood dito umay kasi. Maganda na yung mga sa flood control yung tinapik ko. Sayang oras ko sa'yo, libayan. Testing yawa ka. Pinanatan ko na lang sana sa si Sir Jack. Laging bumabalik sa Duterte. Ano talaga trabaho mo dyan? Aw-aw.
Maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, lagi ko sinasabi. Wala, hanggang dito na lang guys. Medyo mali yata yung pick up natin ng videos ni Libayan. Tapos na rin ako sa oras. Kailangan ko na rin matulog at maraming salamat. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. Maraming salamat sa inyo and goodbye. Mga kabatas natin, papaalala ko lang, bastos yan si Libayan. Babalikan natin yan sa mga susunod na araw. Anatan natin yan. Di tayo titigil dyan. Hanggang tumitigil yan.